Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, hawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, hawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ikalima na linggo ng Kwarisma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Isus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Isus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ay binigyan ng Diyos ng kanyang mga biyaya dahil siya ay Diyos na makapagkalinga. Sa ating unang pagbasa, pinarusahan ng Diyos ang mga Israelita dahil sa hindi nila pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na kailangan tayong kumikilala sa kilos ng Diyos, sa Kanyang mapaghimala na ginagawa sa buhay natin at higit sa lahat, sa kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus ay ang pagpapatuloy sa paggawa ng Ama na nagpapahayag ng dakilang kabutihan ng Diyos upang tayo mamuhay na may buhay na ganap at ikasyasya. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kapusukan, kahinaan, tayo ay nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo,
kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ng sundin ang loob mo, upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad sa araw-araw sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makapandag na ahas, at sino mang matoka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O wag ko kasanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Sion, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig. Ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang butil na ipinunla
ay ang banal na salita. Paghahasik ay ginawa ng buong gurong dakila upang tanay sumagana. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Parisiyo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpakamatay kaya siya?" Kaya niya sinasabing, "Hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko." Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng sugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan na siya nagsasalita tungkol sa Ama. Kahit sinabi ni Jesus, "Kapag maitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iiniwan. Sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay nasa Martes tayo ng ikalima na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Hesus Nazareno. At ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagkalinga ng Diyos. Ang Diyos ay laging nag-aalala sa atin, kumakalinga sa atin dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, dahil sa Kanyang pag-ibig na walang kapantay. Kaya tinutulungan ng Diyos ang Kanyang bayang Israel na sila'y makalaya mula sa Ehipto. At siyempre dadaan sila sa ilang o sa disyerto. Hindi naman sila nagugutom dahil pinakain sila ng mana. Ngunit nagrereklamo pa rin sila. At sa kakulangan ng tubig, sabi nila, baka mamatay sila sa gutom at sa pagkauhaw. Baka ang pagdala na doon sa ilang ay siyang sanhi pa ng kanilang mga paghihirap. Kaya upang sila ay magising sa kanilang mali na
mga paniwala o mga reklamo, nagpadala ang Diyos ng mga ahas na ang mga nakagat nito ay namatay. Kaya sila'y pumunta kay Moises, ayon pa sa Ebanghelyo ngayon ni San Juan, ayon pa sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Mga Bilang, Kapitulo 21, versikulo 4 hanggang 9, nagpunta sila kay Moises at isinamo na kung sana sila ay patawarin sa kanilang kasalanan dahil nagkasala sila kay Moises at sa Diyos, at na ang Diyos ay tutulong sa kanila. Si Moises naman ay nalangin at ang Panginoong Diyos na si Yahweh ay nagsabi sa kanya na gagawa siya ng imahe ng isang ahas, at ginawa nga ni Moises ang isang tanso na imahin ng ahas at kanya pong inilagay doon sa isang kahoy, at lahat ng mga nakagat at makakita sa nakapako na imahe ng ahas ay gumagaling. Ito ay isang mahimala na paraan. Paano naman gagaling sila kung tumitingin lang sa mga imahin gaya ng imahe ng ahas? Ito ay isang kilos ng Diyos na kahit anuman ang sasabihin ng Diyos sa kanila at sinusunod, sila'y maliligtas. Kaya nga ang ating salmo ay nagpalala sa kanila, dinggin mo ang aking dasal, ang pagsamo ko'y paunlakan, upang sila ay hindi mapalayo sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 21 hanggang 30, nakarugtong po sa ating Ebanghelyo kahapon at sa iba pang mga araw. Ito ay patungkol sa misteryo ng pag-ibig at pagkalinga ng Diyos, na nagkatawang tao na ang ating Panginoong Hesus Nazareno upang ang Diyos na nagpahayag kay Moises doon sa bundok Horeb na siya ay siya nga, o sa salitang Hebreo, Yahweh, Yod, He, Wab, He, o Yahweh. At yung siya ay siya nga, ay ngayon nagkatawang tao na. At ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, 21 sumusunod, pinapahayag ng ating Panginoon na siya ay siya nga. At kung hindi sila maniwala sa Kanya, mamatay sila sa kanilang kasalanan. Dahil ang mga Hudyo, ang akala nila, ang kaligtasan nila ay nabatay sa mga tradisyon. 30 mahalaga na tradisyon ang binabatayan ng kanilang buhay. Tradisyon ng Torah tungkol sa kautusan. Akala nila, pag sumunod sila sa kautusan, sila'y maligtas. Pangalawa, ang turo ng mga propita o tinatawag na Nevi'im. At kung iyon po ay kanilang isabuhay, maligtas sila. Pangatlo, ang tradisyon ng Ketubim tungkol sa mga aklat ng karunungan at mga awitin at mga panalangin o dasal. Kapag kanila pong gawin, akala ng mga Hudyo, sila'y maligtas. Pero ang sinasabi ng Panginoon na yung mga paniwala nila na makitid lang, na doon lang sa mga tradisyon, hindi po yan ang makapagbigay sa kanila ng buhay na ganap at ikasya, sapagkat siya nga ay pumunta, siya nga ay nagkatawang tao upang ang Diyos na nagpahayag kay Moises na siya si Yahweh o ako ay ako nga, ay siya yun ang ating Panginoon. Kaya sa versikulo 24 ngayon sa Kapitulo 8 ni San Juan, sinasabi ng ating Panginoon, ako ay ako nga. Ego imi. At itong ego imi, ako ay ako nga, ay siyang translation o salin sa Yahweh na siyang pangalan ng Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon, pag hindi sila maniwala
mamatay sila sa kasalanan. At sinasabi pa natin, Panginoon, ako'y mula sa itaas at kayo sa ibaba. Ang sinasabi ng ating Panginoon, klaro, sa ibaba sapagkat ang kanilang pananalig sa Diyos, ang kanilang mga patakaran o ang kanilang batayan o saligan ng kanilang buhay na sa panampalataya o pananalig sa Diyos ay nababatay lang sa tradisyon. Tradisyon ng kautusan, tradisyon na turo ng mga propita, at tradisyon ng mga aklat ng karunungan at mga dalangin. Ang Panginoon ay pumarito, ang Panginoong Hesus ay pumarito upang ipahayag niya na higitan pa ang kanilang buhay upang sila'y makahigit sa kanilang buhay na lampas pa sa tradisyon, kailangang magtiwala sila, mananalig sila sa ating Panginoong Hesus. Pero hindi nila tinatanggap ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, ako'y mula sa itaas at kayo'y dito lang sa lupa. Mamatay kayo sa inyong mga kasalanan hanggat hindi ninyo kilalanin na ako ay ako nga. Ako ay ako nga, ego eimi. Yun yung translation sa Grego ng Yahweh. At itong ako ay ako nga, translation natin sa Tagalog, sa salitang Yahweh, na pangalan ng ating Panginoong Diyos na atin pong mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, verso 14 hanggang 15. Kaya, sinasabi ng ating Panginoon na hanggat hindi maitampok ang anak ng tao, ang Mesiyas, yun yung Panginoong Hesus, at siya'y itaas, hindi nila makilala na siya ay siya nga. O ako ay ako nga. Ibig sabihin, siya nga, si Yahweh na nagkatawang tao. Kaya, dito sa ating pagbasa ngayon, dapat nating tingnan, una, ang misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Ang misteryo ng pagliligtas na siyang konkrito na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos upang ang tao na nagkasala ay matubos at maligtas. At pangatlo, ang misteryo ng Diyos na nagkatawang tao upang siya'y maging kapiling ng kanyang bayan, upang siya ay magpapahayag ng mabuting balita na siya makakatulong hindi lang sa mga piling bayan ng Diyos ng Israel, bagkus sa lahat ng tao na mananalig sa kanyang ginagawa, sa kanyang mga tinuturo, at sa kanyang presensya na kung saan siya ay nagsimula ng pagtuturo ng Ebanghelyo o mabuting balita. Siya ay gumawa ng himala na kung saan nagpapahayag na siya nga ang Mesiyas na inihantay, na siya nga ang anak ng Diyos, na siyang magbigay ng panibagong buhay. Ngunit hindi siya tinatanggap. Kaya kapag tingnan po natin dito ang ating Ebanghelyo, na makita po natin itong tinatawag na ang kalinga ng Diyos, na ayon pa sa salita ng ating Panginoon ay Hashakata Elohim, Elohim Diyos, at nasalin sa koinoko na Griego na e portida to Theo, o sa Latin, cura Dei, sa atin po, ang pagkalinga ng Diyos. Ang Diyos na sumasa atin, kumakalinga sa atin, nagmalasakit sa atin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Laging nariyan lang siya. At dahil hindi tayo pinabayaan ng Diyos at laging nariyan lang siya, dapat din ating ipahayag ang ating pananalig sa Kanya, ang ating pag-ibig sa Kanya, ang ating pamintuho na kung saan ating ipataas sa Kanya upang pagkilala na siya nga ay Diyos sa ating buhay. Sa ating panahon ngayon, sa ating mundo ngayon na bago, kuminsan ang mga kawalan ng pananalig sa mga Parisiyo at mga Eskriba at mga Hudyo ay natulad din sa ngayong panahon. Sapagkat ngayong panahon ang tao ay nasentro na
sa kayamanang material dito sa mundo. Kuminsan, mahalaga pa ang mga gadgets at mga laruan, mga bagong computer games. Kuminsan, mahalaga pa ang mga apps dyan sa ating cyber screen o dili kaya sa internet kaysa mga dasal na dapat nating iugnay sa Panginoon, ngayon lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Kuminsan, ang makita sa ating bulsa, mas mahalaga pa ang cellphone kaysa imahe ng Diyos o dili kaya sa rosaryo o dili kaya prayer book. Lagi na lang ang cellphone. Kuminsan, kapag mawala sa atin ang cellphone, na krisis na tayo. Pero hindi tayo nagka-krisis kung hindi na natin nadama at kinikilala ang Diyos. Iba na ang ating panahon. Parang natulad na tayo noong panahon ng ating Panginoong Hesus na ang mga Hudyo ay hindi nananalig at hindi kumikilala sa Kanya at ang mga Hudyo ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain at nakalimutan nila na ang pangako ng Diyos na siya ay magpadala ng Kanyang Mesiyas o siya ay magiging bahagi ng buhay na bilang Diyos na kasama nila o Emmanuel at siya ang ating Panginoong Hesus na kung saan siya ang Mesiyas na kasama nila ay hindi pa rin kinikilala sapagkat hindi ng Diyos ang kinikilala nila. Ang kinikilala nila ay ang tradisyon at ang kapangyarihan at ang kayamanan sa mundo. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo rin ay tinatawag. Tingnan muna natin ang ating buhay. Kanino tayo kumikiling? Saan ba nakasandig ang ating mga kalakaran sa buhay? Ano ang mga batayan ng ating mga pag-iisip at ng ating mga kilos? Ano ang nagbigay gabay at liwanag sa ating buhay? Ang mga makadiyos ba at makalangit na mga bagay? O ang mga makamundo na mga masamang hilig at iba pa? Panahon ngayon na tuklasin natin, i-discover natin ang Diyos. Nariyan lang siya, hindi tayo babayaan ng Diyos kailanman, hindi tayo iwanan ng Diyos. Nariyan lang siya. Kilalanin natin ang kanyang pagkilos sa ating buhay upang ngayong panahon ng Kwaresma, ang kanyang misteryo ng pag-ibig at kaligtasan sa atin ay ating madama at matamo natin ang buhay na ganap at tikas siya. Magsitayo na po ang lahat. Kapatid, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagpakasakit ng kanyang anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Atin pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas naway higit na madagdagan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway tumanglaw ang liwanag na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, na pinagmumulan ng lahat ng biyaya, loobin mo
na ang dugong ibinuhos ng anak ay magdulot na higit na pagbabago sa panampalatayang upang maging makabuluhan para sa sangkatauhan ang kanyang pagpakasakit. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin niya ring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay batid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawirin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang aming lunggati ng aming kalooban. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanginto na marapat ni kay aming pasalamatan kita ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagkasakit ng giling anak, ang sangkatauhay minarapat mong mapahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa namang hel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan yung Espiritu yung banal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak
kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostoles, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin kaling nautos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pag-inom ng sinuman
Sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang buo ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling, iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At dooy humingi sa kanya ng patnubay, sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang buhok ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling, iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At dooy humingi sa kanya ng patnubay, sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay,
di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang ay marapatin mong na laging makasalo sa iyong mga bigay. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa at mga hirap at nangangailangan at lalo na yung mga nakaranas na mga pinagdaanan sa buhay sa pamagitan ng mga sakuna, sunog o dili kaya kalamidad. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng pong Jesus Nazareno. Kilalanin natin ang Diyos na siyang kasama natin sa buhay. Hindi tayo niya pinabayaan. Kaya ang kailangan natin ay manalig sa Kanya. Pero higit sa lahat, tayo ay magpatotoo sa ating buhay sa pamagitan ng pagkilala ng pagkalinga ng Diyos sa ating buhay. Ngayon na po ang paspas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga bagay na paspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagpan sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Bastasan po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kay makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.